Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nagpatuloy sa paglalakad sila Lily habang inaalalayan niya si Daryl. At sa paglipas ng lang minuto, sila Daryl ay biglang tumigil. At si Lily ay nagsalita at sinabi, "Mahal na Emperor Daryl, nasa tapat na ba tayo ng iyong silid? Ito ba ang iyong silid?" Sabi ni Lily. At si Daryl ay wala peren-imak sa mga oras na ito. At si Lily ay dahan-dahan binitawan ang pagkakahawak kay Daryl. At si Daryl ay naglakad habang ito ay pasuray-suray sa paglalakad. Binuksan ni Daryl ang pinto ng kanyang silid. At ito ay nakikita ni Lily. At si Lily ay nagsalita at sinabi, "Mahal na Emperor Daryl, maiwan ko na kayo." At si Lily ay tumalikod na. At sa pagpasok ni Daryl sa kanyang silid, biglang tumamba si Daryl sa pagkalasing. At narinig ni Lily ang isang malakas na lagabog dahil sa pagtamba ni Daryl. Agad na bumalik ng tingin si Lily kay Daryl at ito ay nagsalita at sinabi, "Mahal na Emperor Daryl." Habang si Lily ay tumatakbo papasok ng silid ni Daryl. At agad-agad na tinayo ni Lily si Daryl. At dahan-dahan ay nalalayan patungo sa kama ni Daryl. At si Lily ay muling nagsalita at sinabi, "Mahal na Emperor Daryl, nasobrahan kayo sa alak. Matulog na kayo mahal na Emperor Daryl at ako ay aalis na. Isasarado ko na lang ang pinto ng iyong silid. Magandang gabi sa iyo mahal na Emperor Daryl." At si Lily ay aalis na. Hinawakan ni Daryl ang kamay nito at sinabi, "Mahal kong asawa, wag mo ako iwan. Lily aking mahal, magpakita ka na sakin." Sabi ni Daryl. Laking gulat ni Lily at ang magandang mata nito ay biglang lumaki sa pagkagulat. At ito ay nagsalita, "Mahal na Emperor Daryl, hindi ako ang iyong asawa na tinutukoy. Lasing na lasing kayo," sabi ni Lily. At si Daryl ay malakas niyang hinayla ang kamay ni Lily. At sa paghila ni Daryl sa kamay ni Lily, si Lily ay biglang napatumba sa tabi ni Daryl. At si Lily ay mas lalong nagulat. Ang magandang mukha nito ay sobrang namula. At si Lily ay nagsalita, "Mahal na Emperor Daryl, ano ang ginagawa mo? Aalis na ako." Si Lily ay muling tatayo at si Daryl ay mahigpit na hinawakan ang kamay nito at sinabi, "Dito ka lang muna, samahan mo ako saglit," sabi ni Daryl. At si Lily ay hindi nakaimik ng ilang segundo, at siya ay bumulong. "Ano tong nararamdaman ko? Napakabilis ng pagtibok ng aking puso. At ngayon nais ko umalis at tumayo sa kama ni Daryl. Ngunit ayaw ng aking katawan. Ano ta? Bakit ako nagkakaganito ngayon?" Sabi ni Lily sa kanyang sarili at maya-maya. Si Daryl ay mahigpit na niyakap si Lily at ito ay dahan-dahan, umupo sa pagkakahiga, at nilapit ang kanyang muka kay Lily. Si Lily ay parang isang puno na hindi makagalaw sa oras na ito. Sobra ang pagkakagulat niya sa nangyayari. At si Daryl ay nagsalita, "Mahal na mahal kita, asawa ko." At si Daryl ay dahan-dahan hinalikan ang mga labi ni Queen Zilong na nakalitaw sa maskara na suot-suot nito. Ang suot na maskara ni Lily ay mata at bibig lang nito ang kita. Kaya si Daryl ay nagawa niyang mahalikan si Lily kahit na may suot-suot pa itong maskara. Sa paglapat ng labi ni Daryl sa labi ni Lily, si Lily ay halos sumabog sa pagkapula ng kanyang muka. At ito ay wala nang nagawa. Nadala na din si Lily ng nararamdaman niya kay Daryl. Ang pagmamahal ni Lily para kay Daryl ang nagnaiig. At si Lily ay hinawakan ang mukha ni Daryl habang ito ay lumalaban sa paghalik kay Daryl.
At si Daryl ay dahan-dahan gumagalaw ang mga kamay nito. Si Daryl ay mabilis na inalis ang suot na dress ni Lily. At sa oras na ito si Lily ay bumigay na din. Hindi man lang ito nagpumiglas. At si Lily din ay dahan-dahan inalis ang damit ni Daryl. At nagpatuloy sa halikan ang dalawa. At ilang minuto ang lumipas. Si Daryl at Lily ay tuluyan ng may nangyayari na sa kanila. Nakalitaw ang magandang katawan ni Lily. Ang hubog nito ay para isang bote at ang dibdib nito ay may laki ng katamtaman. At ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa. At samantala sa kagubatan, ang mga tulisan na kasakasama ni Pinunong Dado ay nagpapatuloy sa paglalakad. At maya-maya, ang isang tulisan ay nagsalita. Dado, tignan mo, may maliit na silong sa lugar na iyon. Maaari tayo dun muna magpalipas ng hating gabi. Sabi ng isang tulisan. At nang marinig ito ni Dado, siya ay ngumiti at sinabi, "Dalhian nyo, tayo nang magtungo sa maliit na kuweba na iyon. Isang masisilungan para sa ating grupo. At ikaw, dahan-dahanin mo ang paglapag sa babae na iyan. Ang babae na buhat-buhat mo ay magiging asawa ko." Sabi ni Dado, at nagmarinig ito ng lahat. Sila ay nagsigawan, at nagpatuloy sa paglalakad ang mga tulisan habang nasigaw. "Congratulations Dado! Congrats, Dado! Ikaw ay may asawa na." Sigaw ng lahat ng mga tulisan ng paulit-ulit. At sa patuloy na sigawan ng lahat, si Queen Zilong ay nagkaroon na ng malay. At ito ay sobrang gulat na siya ay bitbit na ng isang tulisan. At si Queen Zilong ay nagmumura sa kanyang sarili. Nawalan pala ako ng malay. Ang mga tulisan na ito mga lapas tanganan. Saan ako dadalin ng mga ito? Sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili. At ito ay hindi nakapiglas. Sinusubukan ni Queen Zilong na magpumiglas ngunit ang mga tali ay nakapalibot sa buong katawan niya. At si Queen Zilong ay halos maluha sa kanyang sitwasyon. At sa pagdating ng mga tulisan sa kuweba, agad nagsalita si Dado, "Maaari mo nang ibaba ang babaeng magiging asawa ko." Sabi ni Dado, nang marinig ito ni Queen Zilong. Siya ay agad-agad na pumikit. At nagtulog-tulugan. At ito ay nagsisalita sa kanyang sarili. Bastos at walang pakundangan. Ang tulisan na ito ay sadya niya akong hinalikan. Nakakadiri talaga. Makatakas lang talaga ako dito. Ang lalaki na iyon. Ang kanyang katawan ay paghahatiin ko sa maliliit na parte at ipapakain ko sa mga hayop na nandito sa kagubatan na ito. Napakamalas naman ng gabi ko na ito. Sa dami-dami ko pa makakasalubong ang mga tulisan pa na tulad ng mga ito. Bulong ni Queen Zilong sa kanyang sarili. At ito ay labis ang galit na nararamdaman. At ang mga tulisan ay gumawa ng bonfire. Para maging ilaw nila sa gabing ito na napakadilim. At si Dado ay muling nagsalita. "Mga kasama, masyado ng gabi. Maaari na tayong magpahinga at kinabukasan tayo ay muling babalik sa ating kampo. Sapat na siguro ang mga dala natin ngayon. Na nakuha natin sa iba't ibang mga tao. Haha. Sigurado ang ating mga kasamahan na nag-aantay sa ating pagbabalik ay matutuwa pag nalaman nila na madami tayong nakulambat na mga kagamitan at mga salapi. At pag makita nila ang babae na aking magiging asawa habang buhay." Sabi ni Dado habang natawa. Haha, nang marinig ito ng mga tulisan, silang lahat ay nagsitawanan din. At si Dado ay sumigaw. "Ang ating grupo ay kailanman hindi matatalo ng kahit na sino." Sigaw ni Dado. At ang mga tulisan ay sumigaw. "Tama, ang ating grupo ay malakas. Tama, ang ating grupo ay mangangibabaw sa lahat. Tama." Sigawan ng lahat at ni Dado ay umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. At si Dado ay nagsabi, "Maiwan ko na kayo. Ako ay papasok na sa kuweba para matulog. Walang hahawak at gagalaw sa babae na iyan. Kahit isang hibla ng kanyang buhok ay hindi nyo pwede mahawakan. Maliwanag ba?" Sabi ni Dado. Nang marinig ito ng lahat ng mga tulisan sila ay sumagot. "Oo Dado." At si Dado ay nagsabi, "Mabuti nang nagkakaliwanagan tayong lahat. Sige na, patayin nyo ang apoy na iyan kung kayo ay matutulog na." At si Dado ay mabilis na pumasok sa kuweba para magpahinga. At nang maramdaman ni Queen Zilong ang paglalakad ni Dado papasok sa kuweba, dahan-dahan itong dinilat ang mga mata ni Queen Zilong. At ito ay bamulong. Kailangan ko makatakas sa mga tulisan na ito. At ilang minuto ang lumipas. Ang ibang mga tulisan na din ay nagpasya ng magpahinga at matulog.
Ang mga ito ay sumigaw sa isang tulisan. Hoy, ikaw, patayin mo ang apoy na iyan kung ikaw ay matutulog na. Maya-maya ay matulog ka na, maaga pa tayo bukas babalik sa ating kampo, yon ang utos sa atin ni Dado. Maiwan ka na namin, sabi ng mga tulisan. At naiwan ang isang binatilyo tulisan na gising. At maya-maya nakikita ni Queen Zilong ang isang binatilyo tulisan. At si Queen Zilong ay nagsabi, ano ang dapat kong gawin para makatakas sa mga ito? Masyado mahigpit ang pagkakatali sa akin. Na kahit ang mga kamay ko ngayon ay nakatali sa aking katawan. At si Queen Zilong ay biglang nakaisip ng isang paraan at siya ay nagsabi sa kanyang sarili. Ang mga tulisan na ito ay mukhang mga salapi. Kung mag-offer ako ng malaking salapi sa mga tulisan na ito, baka ako ay kanilang pakawalan. Sa oras na makawala ako, ang mga ito ay aking pagpapatayin. Sabi ni Queen Zilong sa kanyang sarili. At maya-maya ang isang tulisan ay sinitsitan ni Queen Zilong. Tuldok, sisit-sisit, naririnig ito ng isang tulisan. At hinahanap nito ang sumisitsit. At siya ay bamulong. Saan nang gagaling ang sitsit na iyon? Mukhang may nagmumalto sa lugar na ito. Sabi ng isang tulisan. At maya-maya ito ay tumingin kay Queen Zilong na nakahiga habang nakatali. At ito ay dahan-dahan naglakad at sinabi, ikaw ba ang sumisitsit sa akin? Sabi ng isang tulisan na binatilyo. Nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay nagsalita at sinabi, oo, ako nga ang sumisitsit. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ng isang binatilyong tulisan, ito ay nagsabi, tinakat mo ako. Akala ko ay may nagmumalto na sa lugar na ito. Bakit? At ano ang nais mo? Para ako ay tawagin. Sabi ng isang binatilyong tulisan. At nang marinig ito ni Queen Zilong, siya ay nagsalita at sinabi, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung pakawalan mo ako dito, bibigyan kita ng mga ginto. Isang kahon ng ginto. Kung aalisin mo ang pagkakatali sa akin at tutulungan ako makatakas. Alam ko na napakahirap ng buhay nyo ngayon. At sa ginto na aking ibibigay sa iyo, magbabago ang pamumuhay mo at ng iyong pamilya. Hindi mo na kailangan magnakaw pa at kumulambat sa ibang mga tao. Sabi ni Queen Zilong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!